tayo po ay nagdako sa ating pong kapahayagan na meron pong pinamagatang Be a bearer of the good news. Ayon sa aklat ng Isaiah chapter 52 verse 7, okay, Sister Ben, may papakita pa natin. Isaiah chapter 52 verse 7, meron pong binabanggit ang Biblia na ganito. At ito po ay patungkol sa mga taong nagdadala ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, tingnan niyo na lang po dyan, pero dito po ay aking pong babasahin para po ating pong mauunawaan at maintindihan yung nais pong iparating ng Diyos na mensahe sa umagang ito. Sabi po ng Bible ay ganito, O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay naghahari. Amen. So tayo po ay panandalian niyo po, Lord God, salamat sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita na kung saan kasangkapanin mo upang ito po ay maging kaparaanan ng aming paglagong espiritual, Lord God, upang kami po ay makapagpatuloy sa aming po ginagawang paglilingkod. Maitago mo ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso at huwag mahayaan ito po ay aming makaligtaan upang sa mga panahon ng pagsubok ay meron kaming sandata at meron kaming pangakong panghahawakan. Salamat, purihin ka lahat at aming Sabado namin in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So doon po sa ating pong binasa, yun po ay talata patungkol sa mga tao na nagdadala ng mabuting balita. Amen. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, we are mandated to bring good news to people, especially to those who are lost. Okay? Tayo po ay tinagda ng Panginoon na magdala ng mabuting balita. At yung mabuting balita, sa wikang English, ang tawag po doon ay gospel. Okay? Gospel. At yung salita pong gospel ay mula po sa salitang God's spell. God's spell. Okay? Pag sinabi pong God's spell, yun po ay tumutukoy, mga kapatid, sa sulat, panulat ng Panginoon. Love letter ng Diyos. At wala po iba kundi yun po ay ang Biblia. Okay? So, if you are sharing the Word of God, you are telling them about God's love. Okay? Kung tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ibinabahagi po natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ngayon, marami pong mga tao, even po ng ibang mga Kristiyano, ang hindi alam kung ano po ang ibig sabihin ng salitang bearer of the good news. Okay? So sa oras na ito, meron pong 5 bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo para maintindihan ninyo at maunawaan ano ba ang ibig sabihin ng tagapagdala ng mabuting balita. Amen? Bakit po mabuting balita ang dinadala nating mga anak ng Diyos? Una po, kung bakit mabuting balita ang ating pong ibinahahayag, kasi madalas na napapakinggan ng marami, puro pong masasamang balita, malulungkot, at kadalasan trahedya. Amen. Wala po tayong ibang mapapakinggan mula sa mga tao sa mundo, kundi yung mga balitang masasama, balitang pangit, balitang hindi maganda, at madalas pati chismis nasasagap pa. Hello. Amen. Amen. Bakit? Kasi expected natin na wala pong mabuting bagay na magmumula sa mga bagay ng mundo. Wala po. Kaya po tayo bilang mga anak ng Diyos, ine-expect ng Panginoon na yung dadalhin po nating balita ay hindi po yung balita ng mundo.
Hindi po chismis, hindi po rumors, hindi po allegation, hindi po character assassination, kundi yung good news na nais po ng Diyos na marinig ng lahat ng tao. Now, ano po ang ibig sabihin ng salitang bearer of good news? Tagapaghatid ng mabuting balita. Ito po yung unang meaning. Okay? To be a bearer of the good news, it is a phrase that describes someone who acts as a messenger of hope, joy, and positive change. Bilang tagapagdala ng mabuting balita, ang bitbit po palagi natin ay pag-asa. Hello? Pag-asa. Kasi po lahat po ng tao sa mga tao pong nasa mundo, kadalasan sila po ay bigo. Hello? Punong-puno po ng suliranin, punong-puno po ng problema, punong-puno po ng kabuluhan sa buhay, and they need to hear something good from us. Amen. Kaya nga tawag sa atin, bearer of good news. Tagadala ng mabuting balita. Amen. So, ine-expect ng maraming tao, ine-expect ng Diyos na yung dadalhin mo sa kapwa mo, yung balita na magdudulot sa kanya ng kagalakan at pag-asa. Amen. Kagaya po nang nangyari po kila nanay. Amen. Namatayan po ng anak. Masakit po yun. Amen. And of course, bagamat yung ating pangangaral ay patungkol po doon sa patay, but still, we are giving hope to those people who are left. Okay? Yung mga naiwan, na sila po yung may pag-asa. Kung gusto nilang makita, makasama yung kanilang anak o yung kanilang pong mga mahal sa buhay, kinakailangan nilang kilalanin si Kristo. Amen. Kinakailangan mayroon po tayong mabuting bagay na ipinagkakalob para yung taong makakarinig may pag-asa. Kasi po yung mundo punong-puno na po ng panghuhusga eh. Amen? Punong-puno na po ng panghuhusga, wala ka ng pag-asa, lasenggo ka, ganyan ka na, mamamatay kang lasenggo, nabuhay kang lasenggo, mamamatay kang lasenggo, nabuhay kang sugaron, mamamatay kang sugaron. So wala pong pag-asa ang ipinagkakalob ng mundo. Pero tayo, ang ating ipinagkakalob at ipinibigay ay yung kagalakan at pag-asa na pag napakinggan po ng marami, ay magkakaroon po sila ng amen, ng pag-asa sa kanilang mga buhay na meron pa palang pagkakataon na magbago. Amen. Alam niyo po mga kapatid, meron pong ganitong pangyayari na ikwento ko na po dito. Nung kami po ay nag-minister sa jail sa Pasig. Okay? Meron pong isang kabataan doon at age of 15 or 16, something like that, nakulong. At nung siya po ay tinanong namin, ano bang dahilan, bakit ka nakulong? Sabi niya, kasi ako po ay nakapatay ng tao. At kung bakit po ako nakapatay ng tao, marahil dahil sa paulit-ulit na sinasabi ng nanay ko. Sinasabihan po siya ng nanay niya, wala ka ng pag-asa, bobo ka, demonyo ka. Lahat po ng masasakit na salita ay kanyang napapakinggan sa kanyang ina. To the point na sinabi ng kanyang ina na ang magiging huling hantungan mo bilangguan. At dumating nga sa point na siya po ay nakulong sapagkat siya po ay nakapatay at yung kanya pong paulit-ulit na napapakinggan ay kanyang isinabuhay sapagkat napapakinggan niya doon din palang ending ng buhay mo. Pero nung mapakinggan niya po yung Word of God, nung mapakinggan niya yung salita ng pag-asa na sa kabila na sila po'y bilanggo, kaya silang palayain ng Panginoon, then nagkaroon po siya ng pagkakataon, amen, na magbagong buhay. At dapat tayo pong mga anak ng Diyos, yun po yung bit-bit nating salita. Hello? Because we are the bearer of the good news. Pangalawa, pag sinabing bearer of the good news, you are sharing the message of others about the promised salvation of God.
bilang tagapagdala ng mabuting balita, ang ating pong pangalawa pong dapat gawin, ating ipinahahayag yung pangakong kaligtasan sa napakaraming mga tao. Hello? Amen? Minsan po, may mga kapatiran po tayo na bagamat nangangaral po na ang bus ay mark of the beast, ang problema, masyadong judgmental. Hinahatulan na po yung mga nabakunahan na wala ng pag-asa. Sa impyerno na kayo. Titigas kasi ng ulo nyo. Amen? Wala na kayong pag-asa. Hintayin nyo lang yung judgment. So judgment kagad yung pinoproclaim. Amen? Hindi naman po judgment ang ibig sabihin ng salitang good news. Ang ibig sabihin ng good news, bearer of the good news, is to bring hope and to give the promises salvation from God. Amen? Na kahit na alam po natin, si Noah nga di ba? Si Noah, nung kanyang kapanahunan, alam po ng Panginoon na contaminated na yung buong mundo nung panahon ni Noah. And yet, Noah still preaching and telling people to repent. Why? Kasi meron pong magagawa ang Diyos. Ang pangako ng Diyos, pag ikaw ay tumungo sa arko, maliligtas ka. At ganoon din po yung pangako na ating pong ipinahayag na bagamat marami po sa kanila tumanggap po ng MOTB vax. And yet, we are still telling them na may pag-asa pa dahil wala namang imposible sa Diyos. Ang napapahinga ng marami, puro condemnation. Hello? Alam niyo po ba mga kapatid, meron pong ganitong pangyayari. Isang tao, unbeliever, ang pumunta sa isang gawain. Amen? Siya po ay sugarol, siya po ay manginginom, siya po ay maraming bisyo. Amen. At nakarating sa pastor na yun po yung buhay ng taong dumalo sa kanilang church. Ang ginawa po ng pastor, amen, instead na ibigay yung pangakong kaligtasan, ipaabot yung pag-ibig ng Diyos, niratrat ng judgment. Lahat ng mga manginginom, lahat ng sugarol, lahat ng mga drug addict, papunta kayo ng impyerno lahat. Hello. Nasaktan po yung taong dumalo at hindi na po tinapos yung gawain. Siya po ay tumungo sa ibang lugar at pumunta siya sa bar. Pagdating niya sa bar, meron po siyang nakilalang tao. Sabi niya, "Uy, halika, bali tayo. Lilibre kita, bibigyan kita ng maiinom. Anong gusto mo?" Amen. So, nilibre po siya ng tao. At dito, na-realize ng tao, ba't gano'n? Kung kailan pa naman ako'y dumalo sa church, yung mga tao doon masyadong mapanggusto. Pero kung kailan ako'y narito sa lugar na sinasabing ng maraming makasalanan, init yung mga tao friendly. Yung mga tao, hindi naman judgmental, bagkus pala kaibigan. Alam niyo po nangyari? Nawalan po siya ngayon ng ganang dumalo sa church at nagkaroon ng mas maraming time na dumalo sa bar. Dahil akala niya, yung church ay isang lugar na kung saan siya po ay huhukuman ng maraming tao. Samantalang yung bar na inaakala ng maraming marumi, yun naman ang akala niya ang magiging kanyang kaibigan. Ano pong point natin? Hindi ko po sinasabing mabuti yung kanyang ginawa at mabuti yung kanyang pinuntahan. Pero dahil sa napakarami pong mga pastor, magagawa, mga Kristiyano na judgmental, mas pinipili ng iba na tumungo ng mundo dahil para sa kanila, mas kaibig-ibig at mas friendly yung mga nasa mundo kaysa sa mga nasa church. Why? Kasi instead na ang kanila pong dalhin yung mensahe ng pangakong kaligtasan ng Diyos, yung mensahe ng pag-ibig ng Panginoon, ang kanila pong binitawang mensahe punong-puno ng judgment, punong-puno ng galit, punong-puno po, amen, ng self-righteousness. Kaya ito po ang nagiging problema. Alam niyo po mga kapatid, yung church dapat ito po ay ospital ng mga makasalanan. At hindi po ito, mga kapatid,
hindi lamang po ito kalipunan ng mga so-called matutuwid. Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ni Kristo, naparito ako para tawain ng mga makasalanan, hindi para matutuwid. May mga churches, mga kapatid, na kung sakasakali yung kanila pong mga miyembro ay nagkasala, matinding hatol kagad yung kanila pong ipinapataw. Okay, hindi ka pwedeng kumanta, hindi ka pwede na mag-Bible study, hindi ka pwede ng ganito. Bagamat okay naman yung kasama nyo sa disciplinary action. Pero ang pinakamabisang paraan para i-disiplina ang isang taong nagkasala ay patuloy mo siyang ilapit sa Diyos. Hello. Amen. Pag may nag-backslide, instead na i-judge mo, halika, ganito gagawin natin. Sige, hindi ka muna kakanta, pero ikaw yung mag-lead ng prayer. Sa araw-araw, ikaw yung mag-lead ng prayer. Hindi ka pa pwedeng mag-preach, pero pwede kang mag-head ng Bible study. So, ibig sabihin, kahit hindi siya nakikita sa lamplight, meron pa rin siyang ginagawa para kanya pong makita kanyang sarili na siya po hindi outcast. Hindi po siya outcasted. Ang problema po sa church ngayon, marami po ang nagiging judgment. Marami po ang nagmamalinis. Marami po ang nagiging self-centered, selfish, and self-righteous. Why? Kasi hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng salitang bearer of the good news. If you are God's bearer of the good news, ang sabi po dito, mga kapatid, bearer of the good news means sharing the message to others about the promise of salvation and God's love. Yun po ibig sabihin ng tagapaghayag ng mabuting balita. Kasi ano po yung mabuting mapapakinggan nila kung puro patungkol sa kanilang mali yung kanilang mapapakinggan. Tingnan po ninyo yung approach ni Jesus sa John chapter 4. Di ba? Alam ni Jesus na yung kausap niya makasalanan. Meron nga po siyang 7 naging asawa. Tama? Hindi niya sinabi yung problema sa'yo. 7 asawa mo. Meron ka pang plano maging 8. Ha? Gusto mong ihulog na sa balon? Hindi niya ginanon eh. Ang ganda ng approach niya. Pwede ba akong makainom? Amen. Alam po ni Kristo na bawal yun eh. Amen. Meron pong tinatawag na religious barrier. Amen. Ethnic barrier. Kaya sabi ng babae, hindi kayo pwedeng makipag-usap saan? Ba't mo ako kinakausap? Nanghihingi ka ba ng tubig? Kaya sabi ng Lord, kung kilala mo yung nanghihingi sa'yo ng tubig, sa kanya ka dapat manghingi at hindi siya yung bibigyan mo. At pag binigyan kita ng tubig, hindi ka na mauuhaw pa kasi lahat ng mga iigib dyan, mauuhaw. So, binigyan ng Lord ng napakagandang conversation para po yung babae mas lalong lumapit sa kanya. Ngayon, ano po yung nangyayari? Nakita yung babae sa balon. Pedro, Juan, halika. Nakita niyo yan? Yeah. Samaritan woman niya. Alam niyo ba kung ilang asawa niyan? 7 na! Chinismis. 7 na! Hindi nga ito. Ako meron akong Di ba? Discernment eh. Meron akong word of wisdom, word of knowledge. Alam ko yun. Ha? Nakapil-7 na yan. Tapos may plano pa yung may plano pa yung maging 8. Kaya Pedro, ikaw mag-iingat ka. Hindi niya po ginanon. Hindi niya chinismis, hindi niya siniraan, hindi niya inassassinate, hindi niya na character assassination. Minsan ganun po ngayon ang kalakaran sa napakaraming mga Christian. Ang nangyayari sa atin, nag-uungkatan tayo ng mali. Na para bagang ikaw na nag-uungkat, wala rin mali. Tatandaan natin, every one of us has a bone in our closet. Meron po tayong mga bahaw tinatago. At syempre, pag yung bahaw na yun, hindi mo ilalantad. Kasi alam mo, ikaw yung mapapahiya eh. At alam ng Lord yun. Kaya nga sa John chapter 8, yung babae po na nakotindihan daw na nangangalo niya, na gustong batuhin ng mga tao, sinabi ni Kristo, kung gusto nyo na bumato,
kinakailangan wala kayong kasalanan. Kung sino sa inyo yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. Wala pong makabato. Why? Because they believe and they knew that there are bones in their closet as well. Ano sabi ng Lord? Hindi ako napakita para i-judge ka. Okay, pero huwag ka nang magkakasala. Binigyan niya ng pag-asa. Binigyan niya, amen, ng panibagong buhay itong babaeng ito. Hindi niya hinatulan, sabi niya na, maging ako, naparito ako hindi para hatulan. Naparito ako para iligtas ka. Kaya humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Nung mapakinggan ng babaeng yun, yung mensahe ni Kristo, I believe siya po ay napaluha, napaiyak. Kasi lahat ng tao kinokondem siya. Lahat. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, mayroong Jesus na nagsabi ng iba sa kanyang napapakinggan. And that is good news. Si Kristo po, siya po ay bearer of the good news as well. Dahil ang kanya pong bitbit ay mabuting balita mula sa Ama. Amen. Naalala niyo po ba si Santiago at si Juan? Nung sila po'y pumunta sa isang lugar na kung saan hindi po tinanggap yung mensahe ni Kristo, sabi po ni Juan at Santiago, Lord, ano gusto mo? Paulanan namin ito ng bola-bola apoy, nang sa ganun ay matupok na. Sabi ni Kristo, no! Hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Naparito ko hindi para hatulan ng mundo, hindi para iligtas. Hindi na sinabi ko, sige, paulan natin yan ng bola-bola apoy, paulan natin ng mga bulalakaw, paulan natin ng mga kometa, pasabugin natin yan ng mga granada at di mo namita nang mawala at maglaho na. Sa ibabaw ng lupa yung lahing yan. Hindi sinabing gano'n. Dahil ang kanya pong daladala ay ang pangako ng kaligtasan at pag-ibig ng ating Panginoon. Hello. At dapat ganun po tayo. We are bringing hope. We are bringing God's promises. We are bringing God's salvation. Alam niyo po, meron po akong isang second page. Alam niyo, di ba? Pastor Jones. Na kung saan, yung aking pong sinishare at ibinabahagi ay yung mga salita na magbibigay po ng pag-asa sa mga taong makakakita at makakabasa. Amen. Dahil pag ang mensahe po ay patungkol sa kanilang mga kasalanan, although ang Lord po ay dinidin ang kasalanan ng bawat isa, pero in a different approach. Hello. In a different approach, na yung tao, hindi naman siya lubusang masasama. Sabi ni Kristo, na parito ako hindi para baliin ang mga tambok, hindi para baliin ang mga walis, kundi para itayo. Hello. Now, pangatlo mga kapatid, bearer of the good news means declaring God's victory. Pag ikaw po ay taga-bitbit, tagadala ng pangako at salita ng Diyos, ang dala mong mensahe tagumpay. Alam niyo po ba sa ancient time, kasi yung Greek word ng gospel ay Eugel, Greek word na equal ng evangelion, parang gano'n. messenger. Yun po ang English word evangelion. Amen. At yung tagapagdala ng balita ay evangelos. Doon po kinuha yung salitang evangelist. Okay? Ulitin ko. Yung Greek word ng good news ay evangelon. At yung tagapagdala ng good news ay evangelos. Okay? Doon po kinuha yung salitang evangelist. Now, ano po ang ginagawa nitong evangelist na ito? Ganito po kasi siya. Para po maintindihan nyo. Kasi nga, ang bearer of good news ay tagadala ng mensahe ng tagumpay ng Diyos. Noong una pong panahon, mga kapatid, kagaya po nung nangyari sa Israel at saka sa mga Pilisteo.
Ano po yung nangyari? Hinahamon ng mga Pilisteo yung Israel. Sige, dalhin nyo yung pinaka-champion ninyo para labanan yung champion namin si Goliath. Tama? Okay, sila na lang yung maglalaban. Hindi na yung umusan ng lahi kasi maraming casualties dun eh. Magpadala kayo ng iyong champion at magpapadala kami ng champion din namin. Hello? Ngayon, ano po yung ginagawa nitong evangelos na to? Siya po yung tagamasid nung mangyayaring laban. Kagaya na nangyari kay Haring David, napatay niya si Goliath, pinugutan niya ng ulo. At ang ginawa po nitong evangelos na to, pag nakita na nalaman niya na nagtagumpay, nanalo yung kanilang champion, nagsisimula siya ngayong tumakbo. Hello. At ito pong evangelist na to, meron po siyang mga kasama na evangelist din na nasa loob naman ng bayan. Ang sasabihin ng evangelist to, "Ay, tagumpay tayo! Panalo yung champion natin! Panalo! It is finished! Tetes the lie! It is finished! Tagumpay si Kristo! Nanalo na laban sa Diablo!" So, mangyayari, yung kanyang papasahan, okay, ng mensahe na yun, siya naman yung iikot dun sa bayan. Halimbawa sa isang barangay, itong bahay pangarap, siya yung iikot sa buong bahay pangarap. Isisigaw niya, "Tagumpay na tayo! Nanalo na yung champion natin laban sa Diablo! Nanalo si David! Laban kay Goliath!" Hello. At ang tawag mo dun ay evangelos. Tagapagdala ng mabuting balita. Tayo yun. At ating pong inihahayag yung tagumpay palagi ng Diyos. Pag meron ka napapakinggan na talunan, ayoko na, magpapakamatay na ako, ayoko na mabuhay. Hindi! Panalo si Kristo, may pag-asa ka! Hello! Dapat ganun yung mensahe. Wala na, mahirap na ako. Amen? Wala na akong pag-asa, mamamatay na ako. Hindi! Tagumpay si Kristo! May pag-asa ka, kaya kanyang pagalingin, kaya kanyang pagpayamanin, kaya kanyang pagpalain, kaya kanyang baguhin. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Yun ang ating pong dinideclare. Kung meron po kayong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, ka-eskwela, katrabaho na nawawala ng pag-asa, amen? Huwag mo rin siya sabayan. Wala nang pag-asa. Ako rin. So, dalawa na kayo. Imbes na magbigay ka ng pag-asa, di ba? Nagbigay ka pa ng problema. Ano ba ang pinaproblema ko? Mataas yung diabetes ko, mukhang mapuputulan ako ng kanang paa. Uy, alam mo yung kapitbahay ko, kaliwa naman. Tinakot mo pa. Amen? Imbes na magbigay ka ng pag-asa doon sa mamamatay. Di ba yung naghihingal? Huwag kang mawawala ng pag-asa, kaya kang bigyan ng buhay ng Panginoon. Hindi yung kinausap mo yung kamag-anak, parang isang lamok na lang yan ah. Mukhang isang ang tawag yun. Isang hinga na lang. Amen? Eh napakinggan pa. Kaya nga alam niyo po kagabi, di nga yung aking kapatid, depressed na, wala nang pag-asa, sabi ko sa aking pong hipag, ako lumayo pa. May sasabihin ako sa pero yung mapakinggan ni Joel. Sabi ko, nalaman namin na yung binigay mong result, ito yung findings. Sabi ko, yan yung ano, pero kayo mawawalan ng pag-asa, ako pupunta ako doon. Pag-pray ko siya. Walang problema, walang mahirap sa Diyos. Kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi na aking hipag, sige po, kuya. Kasi siya ba nawawalan ng pag-asa? Gumigive up na po yung kanyang asawa, yung kapatid ko, ayaw nang kumain, ayaw nang maligo, ayaw nang mag-toothbrush, ayaw nang uminom. Extreme. Hello. Kaya nung kinausap ko kapatid, sabi ko, tingnan mo naman yung kalagayan mo sa kalagayan ko. Wala naman tayong pinagkaiba, inyet masaya ako. Hello. Sabi ko, ako 3 beses ako nasemplang. Halos magkadurog-durog na yung katawan ko, inyet tuloy lang tayo. Amen. Ako na mong problema, paano kami kakain? Nasa bundok kami. Pero masaya kami mag-asawa. Sabi ko, ikaw, ang lapit-lapit mo. Meron kang ospital na mapupunta. Yung ospital sa amin, layo eh. Amen?
Pag may nangyari, ilang oras mo na babiyahin mo bago ka makarating ng ospital. Hello? Amen? And yet, meron tayong malaking pag-asa sa Diyos. Samantalang ikaw, sabi ko, lapit-lapit na na ospital mo, kung ano man yung mangyari, pwede kang tumakbo. Tapos, nawawala ka ng pag-asa. Huwag ganun. Ang Diyos natin mabait, ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin makapangyarihan. Nanalo na siya. Amen. Hello? Amen. Di ba minsan pag meron po tayong parang meron po tayong team na sinusuportahan at nalamang nanalo? Di ba? Sino po rin yung manunood po ng basketball? Taas po ang kamay. Wala? Dati? Dati, wala pong problema. Kasi ngayon kung bakit ayaw magtaas ng kamay iba, parang inisip mo, bakit judge naman ako, bakit sabi worldly? No! Kasi ito po yung kalakaran ng mundo kung bakit marami po ngayon mga Kristiyano, amen, ang nagmumukhang mighty pero hindi naman. Kasi nga, ayaw natin tayo napapahiya. Hindi natin naiintindihan, hindi natin naunawaan na hindi mo kinakailangang magpanggap. Bakit? Panalo na ang Lord. Eh kung mahina ka, talagang mahina ka. Pero sa kabila ng kahinaan na yan, may Diyos na nagpapalakas sa Amen. sino po yung nakunood? Okay lang naman eh. Di ba? Pag meron kang sinusuportahan dito, ano po yung team ni Sister? O yun. Yung team daw nila Ken. Siyempre, liga yun. Sino ba naman ang hindi susuporta? Anak ni Sister Jen yun. Na kahit na yung standing 110. 1 yung panalo, 10 yung talo. Pero ano doon yung support niya? At pag nanalo, di ba? Pag nanalo, lalo pa yung kanya pong anak yung nakashoot. Naalala ko nung balik pa si Ken, sabi, pinagmamalaki ni Sister Jen. Sabi niya, Pastor, yung aking anak, champion sa, taekwondo. Karate. Sabi ko, wow, galing. Praise the Lord. Binidyo niya, pinakita niya yung video sa akin. Nakita ko, ginugulbe yung anak ni Sister Jen Totoo, ginugulbe, pero buti na lang nakachamba. Kaya minsan, okay din yung chamba Nung machambahan, tulog po yung kanyang kalaban So, ano po ang maganda doon? Kahit gulpi, sarado ka, purihin ng Diyos hanggat hindi pa natatapos yung oras at hindi pa sinasabi kung sino yung panalo, laban lang. Hello? Laban lang ito. Bumbog sarado yung anak ni Sister Jen, si Ken. Sa isip-isip ko ito, yung champion. Ginulpi, gusto dumudugog na yung uso. Buti na lang nakachamba. Nung makachamba, tulog po yung kalaban. Hindi champion na. Amen? Kasi yung champion, hindi yan nakabatay sa dami ng susunod. Ang champion, nakabatay doon sa papapatok pa niya sa kalaban. Hello? Kahit bugbog sarado, basag na po yung uso ng anak ni Sister Jen, nakachamba. Amen? Nakasipa, tinamaan yung panga. Tulog. Hello? Amen? Champion, tuwang-tuwa po si Sister Jen Tumba na po yung anak niya, binubuhat, iniyaharis. Yes, sige lang! Amen? Ganun po tayo mga kapatid. Na kahit alam mo, talo ka, sis, yung ating pong kakampi at Diyos champion. Bandang ulit champion ka pa rin. Hello? Ang dapat mapakinggan nung lahat, tagumpay na pala si Kristo Kaya kahit pinapaalala ni Satan yung iyong mga dating pagkakamali, sabihin mo sa kanya, Satanas, tagumpay na si Kristo. Amen. Satanas, nabasa ko from Book of Revelation, nabasa ko, natalo at nabilanggo ka at hindi ka na nakalabas pa. Amen. Hello? Paalala mo sa Diablo yung kanyang destiny pag pinapaalala niya yung iyong mga weaknesses. Why? Meron tayong kampiyon. Amen. Ito po yung hindi alam ng marami. Nagkamali pa yung marami na sinabi ni Kristo, tetestelay, itispida ka nila, tapos na yung kaligtasan. Ang sinabi ni Kristo, ang ibig sabihin sa salitang it is finished, nagapi ko na yung Diablo. Amen. Amen, nabawi ko na yung susi ng tagumpay na ninakaw. Pero hindi niya sinabi yung ligtas na. Amen.
yun po yung declaration ng kanyang tagumpay. Lord, it is finished. Tapos na, patay na yung jump. At yun yung dapat nating pinaaabot. Nakita mo may sakit at karamdaman yung iyong kaibigan, kakilala, kapitbahay. Ewan mong kaawaan, gawawa ka naman, di. Kaya kang pagalingin ng Diyos, ng tagumpay na siya. Yun yung dapat nilang mapakinggan. Wala na akong makain, mahirap ako, huwag kang mag-alala, mayaman ang Diyos natin. Hello? Ako po ba, purihin po ang Panginoon, kayo pong makakasaksi. Sa ating pong ginagawang pong mga live segment, ako ba'y nagmakaawa doon? Bigyan niyo naman po si Pastor, kawawa naman, wala nang makain, wala nang masahin. Amen. Sa kabila po ng maraming problema, sa kabila po ng meron pong mga pangyayari sa aking buhay, yung iba ka, hindi nila alam ano nangyari sa akin, nagugulat na lang, Pastor. Napalitaan ko, sumemplang ka daw, bumalentong ka. Amen. Kasi hindi ko pipili sabihin yung ganong klase po ng kahinaan, manghihina rin po yung iba. Amen. Di ba yung mga magulang kahit hirap na hirap yan? Hindi nila pinapabot sa kanilang mga anak yung kahirapan kasi ang gusto nila, magtagumpay din yung kanilang mga anak. Amen. Hello? So dapat, bilang bearer of good news, we are telling God's victory. Panalo na ang Diyos. Amen. Kang iiyak-iyak yan, panalo na ang Diyos. Dapat nga, magsaya ka. Hello? Amen. Kaya nga sabi ko, di ba, ng aklat ng Nehemiah, chapter 9. Di ba? Sabi doon, turn your mourning into joy. Eat the fats and drink the sweet. Give portion to those who are weak. Because the joy of the Lord is our strength. Yung kagalakan ng Diyos. Amen. Now, ano ito sabihin ng kagalakan? Masaya. Bakit siya masaya? Tagumpay siya. Amen. At yung katagumpayan ng Diyos dapat, dala-dala mo yun. Hindi kayo pating lugmok, pating kawawa. Purihin mo ang Panginoon. Dumating po yung point na sila Brother Diyos, sila yung ibang mga kapatid. Dumating sa point na wala na po kaming makain sa pamilyaran kasi yung paubos na. Yung aming pong ipon, paubos na. Nakita ba ako ng mga yan na problema? Amen? Nagpapatawa pa ako kasi nga, ang gusto ko, ma-share pati yung joy. Amen. Hello? Why? Because we are the bearer of God's good news. Amen. Now, number 4. Bearer of the good news puts their own burdens on hold to ensure that others receive the encouragement and hope they need. Yung totoo pong mga bearer of good news, meron niyang nararamdamang hapdi, meron niyang nararamdamang iro, meron din niyang sariling problema, meron din po yang mga kahinaan sa buhay. Pero despite of the fact na yun po yung sila, since sila po yung merong responsibility na i-encourage ang iba, siniset aside nila. Hello? Amen. Hindi po yung mga pastor. Kami po mga pastor, may mga problema din kami. At hindi namin po pinaabot yung problema yun. Why? Kasi yung ibang tao, hindi naman po gusto, okay, na makita. Hello? Hindi na gusto yung mga makita yung mga ganong klase po ng pangyayari sa isang pastor. At meron din naman, natutuwa. Kaya nga dapat nga, even yung inyong pong mga tagumpay, yung inyong mga kahinaan, huwag nyo pong ipopost sa Facebook. Bakit nyo ipopost? Una, may mga evil ay hindi naman lahat ng tao na nakangiti sa'yo. Talagang kaibigan mo. Yung iba niya baka naiingit. Nakangiti yan, pero asa yan sa'yo. Kung pwede nga lang, kulit pati yung halang-halang mo, ikabit sa kanya. Amen. At kung muli ipopost, lalo na yung mga kahinaan mo, mga kapatid. Nawalan po ako ng ipin, buti nga sa'yo. Buti yung nag-iisa ay nawala. Isa na lang, nawala pa. Diba? So, kahit tayo po'y meron pong mga nararamdamang sakit, nagbibigay pa rin tayo ng word of encouragement. Nagbibigay pa rin tayo ng
pag-asa. At ginagamit mo yung sarili mo bilang example, bilang hamon. Hello? Amen? Tama po ba? Makikita mo yung sarili mo na ikaw pala ay ginamit at kinasangkapan ng Lord para magpalakas sa iba. At pag nalaman mo na nagiging daan ka pa ng kalakasan ng iba, abay mai-encourage ka rin na mas lalo pang magpalakas at magpatotoo. Tignan niyo po si Sister Jean. Pangarap lang nila ngayon natupad na. Yung dating pangarap nila na bigasan, natupad na nung sila daw po ay lumipat sa gently. Amen. Matagal na po nilang pinagpiprayan na sila po ay maging palabigasan. Ano yun? Maging palabigasan po sa lugar nila. Tama ba yung word? Parang iba. Kasi pag sila yung palabigasan, ano yun? Oh, Bigasan, sir. bigasan lang pala. Sorry. Yung bigasan. Amen. Siyempre, mabuting balita yan, lalo na kay Nanay Bini. Praise the Lord, may mauutangan na ako. Amen. Kaya huwag ka magtaka, si Nanay Bini, nasa tindahan mo na, Jen. Naalala mo nung ikaw naman ay wala. Di ba? Praise the Lord. Di ba? Nakita niyo, tuwa-tuwa po ko yan every time niya, kapatid, walang absent ata yan sa patotoo. Amen? Nakikipagunahan pa yan, nakikipagbulo pa yan, gusto niya lang talagang patutuo, yung mabuting gawa na Diyos. Pero niyo, cancer survivor yan. Stage 6 na po yung cancer niyan. Kada patutuo niya, pababa ng pababa. Dati po, stage 6 ngayon, 5 na po ngayon. Praise God, sa susunod, 4 na. 3, makakapal, bumalik ko yung 4. Tapos, hanggang sa tuluyang nawala. Tapos ngayon, purihin ko, di ba nakaka-encourage? Naiiyak na ako, sabi ko, praise the Lord. Matagal na palang panalangin ni Sister Jean yung magkaroon ng bigasan. Kung alam ko lang, nabunan na natin ng maraming bigas siya pa. Ngayon lang natin nalaman na yun pala kanyang prayer. Ang kagandahan daw, purihin nyo ha, nandun na yung bahay nila. Tapos yung bigasan nila, katapat daw ng palengke. So, siyempre, di ba nakakatuwa? Marami pong magiging customer. Yung ating kapatid. Di ba? Siyempre, yung tagumpay ng kapatid, parang tagumpay mo na rin. Ilang taong pinag-pray ni Sister Jen since birth? Ang kapatid. Hanggang ngayon lang natupad. So nakita natin, ang gandang patotoo. Hello. Amen. Bakit? Kasi nais po ni Sister Jen na i-encourage tayo lahat na sa kabila ng kanyang pangit na sitwasyon, gumagalaw ng dakila ang Diyos sa buhay. May mga problema yan. Dinadaanan nga lang natin sa awa. Kasi daming problema yan. Diba? Nung namatayan ng uncle, namatayan ng tiyahe, ang daming namatay po dyan. No lolo, maybe namatayan ng aso, ng pusa, lahat na po ata ng mga kamag-anak gusto na utang magkakasunod-sunod. Pero tingnan niyo po, masaya siya. Kasi siya na lang yung natitirang buhay sa kanila. Praise the Lord, kaya sabi, praise God, hallelujah. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Ibig sabihin, sa kabila ng mga pangit na bagay, may magandang patotoo ang kapatid. At yun po ang ibig sabihin ng bearer of good news. May problema ka, may siniranin ka, pero ang pinapatotoo mo, ang dakilang bagay ng Diyos. Hello. Panlima, dito po ako magtatapos. Bearer of the good news of God means bearer of truth as well. Yung ating pong pagpapahayag ng mabuti ay pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Hindi ka pwedeng magpatotoo ng isang bagay na kasinungalingan para lamang hingin yung favor ng tao. Mas maigi na magsabi ka ng totoo kahit walang maniwala sa'yo, as long na yan ay totoo, sasamahan tayo ng Diyos. Pero kung ang hanap lang natin ay approval ng tao, amen, at ang inihayag mo, bagamat mabuting balita, pero kung yan po ay magiging kasinungalingan, never na magiging mabuti. Hello.
Meron pong ganito pong pangyayari, mga kapatid. Amen. Sa 2 Samuel chapter 1, verses 4 pababa, meron pong isang binata ang tumakbo kay Haring David. Amen? Akala niya, yung kanya pong dadalhin balita ay mabuti para kay Haring David. Kasi nungalingan. Ano yung sabi niya? Haring David, meron po akong good news na gustong ipaabot. Anong good news yun? Si Jonathan at saka si King Saul pareho na pong patay. Ha? Paano nangyari? Ganito po kasi, nakita ko silang sugatan. Nakita ko silang may sibag. Tinamaan ng pana, tinamaan ng sibag. At nung makita ko, ako po ay tinawag ni Haring Saul at ang sabi niya, pwede bang patayin mo na ako? Kaya ginawa ko, kinuha ko yung kanyang punyal, kinuha ko yung kanyang espada, at pinatay ko sila. Ngayon, para patunayan sila ko'y patay na, ito po yung mga corona, bit. Akala niya okay. Akala niya sa pagbibigay niya ng magandang balita kay Haring David, magkakaroon siya ng gantimpala. Ano sabi ni Haring David? Ano nga ulit ang nangyari? Ganito ko inulit, di ba? Sabi ni Haring David, sis, mula sa bibig mo. Okay? Mula sa bibig mo, yung katotohanan yan, ipapataw ko sa iyo yung parusang kamatayan. Pinapatay ko siya ng Haring David. Bakit? Kasi nga sabi ni Haring David, hindi ka man lang nangibig na patayin yung mga anointed one ng Lord. Ikaw pa mismo nagpatotoo sa sarili mo na ikaw pumatay, pero kung mamamatay ka din. Now, ang tanong, totoo ba yun? Hindi. Kasi sa 1 Samuel 31, verses 1 hanggang 5, doon natin makikita si si Saul ay hindi pinatay nung binatang nag-claim na siya yung pumatay. Ang ginawa po ni Haring Saul, nung siya po'y tinamaan ng ligaw na pana, nakikiusap siya doon sa kanyang armor bearer na siya'y patayin. Pero sabi ng armor bearer, hindi ko kayang magagawa yun. Mahal na hari. Kaya ginawa ni Haring Saul, kinuha niya yung espada niya, sinaksak yung sarili at namatay. At nung makita ng armor bearer na nagpakamatay si Haring Saul, nagpakamatay din siya. Yun yung totoong pangyayari. Pero ang balita ng binata, siya yung pumatay. So akala niya, magugustuhan siya, ma-approve ni Haring David yung kanyang balita kasi nga, parang dating, pwede ka na maghari, Haring David, wala nang hadla. Hindi niya alam na yung kanyang balita, tamang balita, na hindi naman kasi kasinungalingan ang naging dahilan ng kanyang kapahamak. Ano po ang point natin? Pag tayo po ay bearer of good news, make sure na walang halong kasinungalingan at walang halong pambobola yung sasabihin mo. Why? Because we are here not to please people but to please God. Magiging kahatulan mo yung gagawin mong kasinungalingan. Yung iba kagaya po ng mga napapanood ko. Sabi ko, okay yung mga prophecy niya. Pero nung mapakinggan ko yung kanyang prophecy at napakinggan ko yung kanyang katuruan na yung facts hindi pa mark of the beast, sabi ko, false prophet ito. Hindi ito nagsasabi ng totoo. Dahil, imposible na sasabihin ng Diyos na hindi yun mark of the beast, samantalang yun ang may kakayanang baguhin ng DNA ng tao at magiging daan ng kapahamakan ng marami. Tapos meron pa siyang prophecy na magkaiba. Sabi niya, yung Italy ay wawasakin daw ni Godzilla. Magpapakita raw si Godzilla. Gusto niyo po mapakinggan niyo? Gusto niyo po bang mapakinggan? Meron po akong video. Sabi niya, yung Italy, wawasakin daw ni Godzilla. Amen? And then after a few days, biglang nagbago. Yung Italy, wawasakin daw ng isang dambuhalang gorilla. Sino yun? Si King Kong. Sabi ko sa isip-isip ko, hindi kaya King Kong versus Godzilla itong labang ito? Hello? Baka yung kanyang prophecy ay nakabatay na lang sa pelikula. Pero yun mo, nag-prophesy ka ng una, masisira ang Italy dahil si Godzilla mabubuhay at sisirain ni Godzilla yung Italy. Tapos, makalipas ang ilang araw, gorilla na, si King Kong na. Yung sisira sa Italy, sabi ko, hindi na ito sa Diyos.
It doesn't matter kung nakatotoo yung kanyang mga prophecy noong una. Pero kung itong prophecy ito ay magdudulda kapahamakan. Kasi nakita ko parang naging man pleaser na lang. At madalas ang napapagyan kong prophecy patungkol pa sa Pilipinas. Amen? Meron siyang pinarapisay na January 11 maglilindol. Wala namang nangyari lindol. Sinabi niya na marami daw casualty ang mamamatay doon sa buong Nazareno na fiesta. Dalawa lang naman yung namatay. Pag sinabi kasi casualty, yung mga namatay. Di ba? Dalawa lang. Sabi ko, ba't gano'n? Kung sinabi niya ng Diyos, imposible hindi mangyayari yan. So, simula nun, nag-unfollow na ako. Amen. Bakit? Kasi, ang totoong bearer of good news, every time na siya masasalta, pagpupulyon sa mga bagay na totoo. Hindi para i-please ang mga tao. Amen. Kayo, mahal ko kayo. Pero pag nagkasala kayo, it doesn't matter kung kayo po marami na ibigay sa akin. Pag nagkasala kayo, I will definitely give you. Hello, bakit? Kasi yun yung totoong nagmamahal. Yun yung totoong bearer of good news. Regardless kung masaktan ka, regardless kung umalis ka sa church, ang mahalaga, mabasabi ang katotohanan na walang anumang uring kompromiso. That is the bearer of good news. In my conclusion, mga kapatid, the bearer of good news is to be a person who walks into a room and make it lighter. Siya po yung nagbabago ng atmosphere. Magulo, puro chismisan, pagdating ng bearer of good news, nababago ang lahat, pumapayat. Dapat gano'n tayo. Meron ba tayong ganong attitude na pag magulo ang isang lugar, pagdating mo, pumapayapa, o baka baliktad. Nagpayapa yung isang lugar, pagdating mo, gumulo. Amen. Naging maingay. Hello. Hindi ka bearer of good news, bearer ka ng kaguluhan. Amen. And the true bearer of good news, amen, speaks about nobility, righteousness, pureness, and love. Yun yung binabanggit. Hindi po tayo judgmental. Hindi rin tayo nagpapas ng judgment sa mga napapakinggan lang natin kasi maraming mga tao nagja-judge batay sa kanilang napakinggan, hindi batay sa katotohanan. Hindi po tayo magiging bearer of good news. Why? Kasi dapat tayo po yung nagpapakalma at nagbibigay ng kapayapaan sa lugar ng magulo. Tingnan niyo po si Kristo. Amen? Magulo po yung lugar nila Pedro, nila Juan, nila yung mga alagad, nagkakagulo sila. Kasi nga, natatakot sila na sila po ay mahuli ng mga Romano. Nung pumasok si Kristo, sabi ni Kristo, peace be with you. Pumayapa eh. Amen? Nakaranas ng kapayapaan ng maraming mga alagad. Bakit? Nandun si Kristo. Dapat ganoon tayo. Sapagkat tayo po yung representative ng Panginoon. Pag may kaguluhan, di ba? Anong kaguluhan to? So, i-stop yung mga kapatid, mapapayapa. Pero kung hindi ganoon, hindi po tayo magiging bearer of the good news of God. Tayo po lahat ay nais ng Lord na maging tagapagdala ng mabuting balita sa mundong puno ng pangit na balita at masama ang napapakinggan. Amen. In my conclusion, Philippians chapter 4 verse 8, sabi po dito, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ito raw po ang dapat maging laman ng isip natin, maging laman ng ating pagkatao, maging aura at atmosphere natin lahat. Amen. Para tayo po ay maging bearer of God's truth and good news. Tayo po ito ba yung lahat ng Lord, salamat sa inyo pong mga mensahe, mga salita namin na pakinggan, na unawaan namin ang kahulugan, kadahilanan ng ibig sabihin ng salitang bearer of the good news. Tulungan mo kami na kami man ay maging bearer of the good news. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa lahat po ng tao, Lord God, na amin pong makakahalubilo, makikita, makakausap. Lord God, saan man po man kami, dapat pumaroon. Salamat po, gamitin mo ang buhay ng bawat isa,
ang maipangalan at mataas ay walang iba kundi ang pangalan ng dakila ang iyong anak na si Jesus. Sa aming pagkatapos, ikaw po ang patuloy na kumilos at mag-ingat sa amin at mailagay sa pinakamainam na bahagi ng aming mga puso't buhay ang mga salita ng Panginoon. Kung saan ito po ang siyang magiging katagumpayan at magiging lakas ng bawat isa. Thank you Lord sa mayong papuli at dakil pagsambal at itinalahin namin ng Jesus name. Amen. Palakpakan po atin ang mga Diyos.